if we sail a little bit high? Hello, hi mabuhay mga kapuso, kapamilya at mga kajutay, and welcome to my channel. Sabi ko nga sa inyo, kayo na ang maging maganda, basta ako lang ang nag-iisang Diyosa. And don't forget to subscribe to my channel para bongga! So, mga kaibigan at mga kajutay, ano nga ba ang topic natin for today? Ang topic po natin for today is ang aking mga naging crush at mga naging love. Gusto nyo yan? Gusto nyo talaga yan, no? Gusto nyo pinapahiya talaga ako, no? Pero, dahil sa magpa-Valentine's na at sa pasabog na tawag dito, yung pasabog kong release ng aking video para sa vlog na ito, gusto kong mga patikim, gusto ko yung makilala nyo kaagad kung sino talaga, kung sino mga dumating sa buhay ko. 28 years na po ako mayroong mga crush, pero po 28 years na rin po nila kung hindi naging crush. Yun pong nakaka-stress, di ba? So meron po akong top 10 po sila. So, umpisa na po natin. So, let's start with the number 10. So, pag sinabi po talaga sa makakitan at makakabugan po talaga, kahit hindi po ako dito kakilala ng taong to, naging crush ko po talaga siya. Nakikilala ko po ata siya way back 2018 nung pageant niya. Gusto niyo makilala kung sino yung top 10 na yon, kung bang number 10 na yon. Si Giancarlo Holaton from San Lorenzo Academy. Ang alam ko kasi, tawag dito, ano siya, alam niyo yung napaka-misteryoso niya, nung nakita ko siya nung pageant, sabi ko, ganon talaga, kakabog talaga, asin talaga. Sabi ko, saan maging close ko to? Pero, saan to say, chat ako ng chat, message ako ng message, hanggang hi hello na lang po talaga ako. Tapos ang dedicated song ko sa kanya, ano bang magandang song ko sa kanya? Ano magandang kanta para sa kanya? Comment down below na lang po para magkaroon po tayong part 2. Hello? And then po sa number 9 po naman, number 9, ito po talaga naging close ko po to. Dati hindi ko rin po to close. Kaibigan rin po to ni Carlo Holaton. Actually po talaga, pinush ko po talaga sarili ko po sa kanya para maging close ko po talaga siya. Chinat ko po ng chinat hanggang sa nakulitan po ata talaga sa akin. Ang number 9 ko po is si Mr. Bradley. Bradley Pakita. Sorry po ha, medyo nabubulol po kasi this is my first time. Alam niyo naman po guys, ganito po talaga ang buhay po ng isang first timer po. Sana po sa mga sabing favor po ako. Ay, doon naman po talaga dumaan pong lahat. Pero bakit po tayo kay Mr. Bradley Pakita? Si Bradley kasi, alam mo yung tipo ng yung lalaking yung parang yung alam mo yung napaka gentle. Alam mo yung parang ganun po siya. Hindi lang po sa yummy. Hindi mo po talaga yummy. So, asaan siya Bradley pero alam nyo, talagang may ibang savor, but talagang may ibang flavor para kay Bradley na magugustuhan talaga ng ibang tao. Kahit payat siya, kahit ganyan mo siyang saronggola, okay siya. Saan dyan ang Bradley? Okay lang yan, pero and then sa number 8, actually kaaway ko po siya ngayon. Actually na-encounter ko pa lang po siya kagabi. Kahit po kaaway ko po siya, isasabay ko pa rin po siya sa mga naging top 10 ko po siya na mga naging crush. Ay naku, ang hirap sabihin ng pangalan mo. Oy, Anthony Villanueva, kung nasan ka man ngayon. Kung nasan ka man ngayon. My God, huwag ka kasing paasa, huwag ka kasing pa-fall. Pero mahirap sa inyong mga lalaki, mga pa-fall kayo. Ang sama-sama sa pakiramdam. Diba? Si Anthony kasi, kaya ko din, so by the way, kaya ko naging crush din si Anthony, si Amaton. Ang cute ng lips niya. Aminin nyo guys, sa mga hindi pa, sa mga nakakilala kay Maton, ang cute ng lips niya, diba? Ang tipong napaka-kissable, yung tipong kaya pang lips niya, kaya kanyang ipaglaban, diba? Alam yung hahamon ng halikan, ganun! So, sa number 7 naman po, so, gusto niyo po sa number 7 po. Yung number 7 ko, ay, gusto ko ba? Parang gusto ko ba? Pero okay na. Pero hindi ko naman wala akong naisip na kanta para sa kanila. So comment down below na lang po kung gusto niyo po na po
magkaroon rin po ng part 2. At sorry kung bulol-bulol po talaga mga pinagsasabi ko po ngayon. So, ang number 7 ko po is si Mr. Jethro Gil Sedeño. Yes, one of my babies, one of my pinaka-sweet, pinaka-kabong, at isa sa mga naging anak-anakan ko. Dati naging crush ko lang siya. Tapos nung naging close kami, hindi ko alam kung bakit na-transfer na lang sa magiging buwan ako sa naging anak-anakan ko. Kasi sa lahat ng mga naging anak ko, siya lang tagang bonakid, batang may laban preschool powder. Siya talaga yung everyday magchat-chat, I love you, mommy. Alam mo yung ganon, yung parang madadala ka na lang sa'yo, ay, porke maging crush mo ito, hindi mo lang maging anak-anakan, Jeya. Kasi nakaka-consensya, di ba? Oo, kasi si Jet ata yung tipo ng lalaki na yung, alam mo yung yung may paninindigan din sa sa magiging karelasyon niya. Kaya sa jowa niya ngayon, yung napakaswerte mo, ingatan mo yung anak mo, oh my God. And then sa number 6 naman po, eto po ang pinakamatindi. Kasi po, aminin ko sa inyo ngayon nag-chat po talaga ako sa kanya kung pwede po siya maging boyfriend. Tapos po nun, hindi na po siya nag-reply. Saktan po ako doon. Sakit. Tapos ang reply niya sa akin, hindi daw siya pwede. Ay, nag-reply pala. Nag-reply po pala siya. Sabi niya, hindi daw pwede. Parang, yung mundo ko. Alam mo yung gano'n? Yung guhong-guho. Yung sakit. Pinagsakluban ka ng langit at lupa, kunin mo na ako, Dennis. Kunin mo na talaga ako. Sino si Dennis? Wala naman, sabi ko lang. Pero ito po sa number 6 ko po, na crush is si Mark Lubag. Yes. Actually, si Mark Lubag po, sa mga hindi po ata sa kanya nakakakilala, medyo po siya. Sa una po talaga, medyo suplado. Medyo, alam mo yung yung mahirap kaibiganin. Pero yun ang unang expression ko po talaga sa kanya. Parang hirap-hirap niyang kaibiganin. Ang hirap-hirap niyang i-please. Pero nung nakasama ko siya kasi I'm a member of Alpha Kappa Rho. Kung hindi niyo po alam guys, I'm a member of AKT po. Tapos nung nakasama ko po siya sa AKT, nung nung neophytes pa lang ako, kasi master ko po siya noon hanggang sa naging member po ako. Alam mo yung ay, hindi naman pala siya ganun kasuplado, hindi naman pala siya ganun ka-harsh. Kasi friendly naman siya, although may pagkasuplado talaga ng konti, pero sapat na para maging kaibigan. Ganon, hanggang sa, actually matagal ko na rin siyang crush. Actually, ata 2014 pa tayo, hindi ko na maalala kasi basta nakita ko lang siya doon sa may sa kanila, doon sa may kinatito nila. Doon ko na lang sa ay, cute naman. Pero actually, ang pinakaunang naging, pero hindi kasama yung sa top 10 hindi kasama sa top 10 itong sasabihin ko yung kapatid niya si Kenneth. Yung talaga pinakauna kong naging crush, mga ka-Juday. Pero sad to say, nung nakita ko yung kapatid niya, sorry. Kahit sabi yan, sarap na yung unan niya. Nakalang pag mag-outing kayo, may sarili, may boyfriend ka na, may salbabida ka pa, di ba? Ganun lang. So, push natin po yan. So, ito ata, si Mark Lubag, number 6 ka. Sa number 5 naman po tayo. So, sa number 5 po, ito, mahirap-hirap po ito kasi po, actually, paalam ako dito sa kaibigan ko kung pwede po siyang isama sa top 10 crushes kasi naging crush din po siya ng kaibigan ko. So bali po, nagpaalam po ako sa kanya kung pwede ko siyang isama sa top 10 kasi actually di ko talaga siya kilala. Kilala ko tuloy siya dun sa kaibigan ko. Sabi nga nung kaibigan ko sa akin, kung kilala ko doon yun si Batcom. Kasi si Batcom, ang dami-dami kong Batcom. Nagkaroon din ka kong Batcom. High school lang, nagkaroon din siya ng Batcom. High school din siya. So sabi niya si Jeremy Paul Clapis. Hanggang sa na-stalk ko siya. Tapos doon ko nalaman ko rin doon na kaibigan din siya nung anak ko ni Jethro Gil. So, parang nagkaroon din ako ng interest kasi bukod sa gwapo, alam mo, ang sarap lang gawing keychain. Ang sarap lang gawing keychain kasi ang cute-cute niya talaga. Alam mo yung, alam mo yung gano'n, yung ganong feeling sa pag nakita mo siya. Gano'n, laway. Nalaway ka talaga. Ang sarap. Hindi ba? Aminin nyo yan, kahit kayo, pag nakikita nyo yung crush nyo, gano'n nangyayari sa inyo. Diba? Si Jeremy Paul Clapis kasi,
nung una, hindi ko talaga siya rin close. Hanggang sa sinama-sama din ako ng anak ko sa mga, kasi ako talaga, walwalista, manginginom, kahit saan mo ko dalhin, Diyos ko, go nang go! Basta may inuman, ganun ako, walwal to the life, ganon! Ganyan talaga ang buhay ko, tapos dinala ko doon ng anak ko sa outing sa overnight nila. At then nandun sina Paul, sina Jerry Mel, sina Jeremy pala, sabi mo Jeremy Mel. Naalala ko si Jeremy Mel na yun, sino yun? Parang may ex akong ganon. So anyway, si Jeremy Paul, dun ko yung parang usap-usap, usap-usap. Tapos hanggang sa hindi ko namamalayan, nagiging close hanggang sa nagiging kachat ko na rin siya. Tapos yun na yung, alam mo yung mga circumstances na, basta yun na yun. Ayaw ko na pabent, tapos, may jowa na rin yung kaya, huwag na natin paano kay Jeremy. So, proceed tayo sa number 4. Eto guys. Sa 3 lalaki, isa ito sa iniyakan ko. Ha? Hoy, kung nanonood ka man, tandaan mo yan. Isa ka sa mga minahal ko, alam mo yan, di ba? Diyos ko, pinaglaban pa nga kita sa nanay mo. Charat! Hindi ko makakikilala ang nanay mo. Pero anyway, itong number 4 ko, please, isa rin po ito sa napamahal po sa akin. Isa rin po ito sa mga close ko ngayon. At kasama po siya sa JS Clan ko po. Boys only. Ang JS Clan ko po is makakasama rin po natin yan sa mga challenges po natin. So, sasabihin ko sa inyo, lahat ng anak-anakan ko, walang itatapon. Lahat yun, kamahal-mahal. Pero itong number 4, sabi nga niya sa akin kahapon, bakit ko daw siya sinama? Tapos ay ko na, wala lang, dati kitang crush, diba? Alam ka naman, ang isama ko yung kapatid mo, hindi naman yung crush ko, diba? So, bale, yun talaga nangyari. Ang pangalan po ng number 4 natin is si Don Dave Mirasol, diba? O Don Dave, happy ka na, may sama ka, happy. Ganon yan. Si Don Dave kasi, ano ba, grade 6 pa lang ata yan, grade 6 pa lang yan nung nakita ko yan. Tapos ang cute-cute naman ito. Kung yung si Jeremy Paul Class, ang sarap gawing kitchen. Ito naman si Don Dave, ang sarap, alam mo si Don Dave, ang sarap niyang gawing, ano tawag dito? Ang sarap niyang gawing, ano tawag dito? Yung pang-display, yung mga mini figurines, pang-display sa bahay, ganun. Kasi ang cute-cute niya din, although may pagka-bad boy type talaga siya. Oo. Wala akong masabi dito kay Don Dave. Kahit mami, pahingi ng load, mami. Ganon si Don Dave. Pero naging crush ko tayo yan. Kamahal-mahal din na yun. Kamahal din. Ako magsalita ng mga guys. Pero sorry po kung ang boses ko yung medyo malahat. And then, medyo ganito pikit-pikit po ang mata ko kasi po sa ganyan po kung nasan po ako ngayon. Gusto nyo pong malaman kung bakit po nandito, kung bakit pipikit-pikit po ang mata ko. Ito po ang view po. Diba? Yun po yung nakikita nyo pong swimming pool sa akin po yan. Yan nakikita nyo pong paralan sa akin din po yan. Pagmamayari po yan ng pamilya namin. Charot lang po. So, sa number 4 na po tayo. And then, tapusin po natin yung kay Don Dave. Masyado nakakasawa ka, Don Dave. Diyos ko, promote ka ng Don Dave, kanina ka pa. Sawa na ako, ha? Okay, sa number 3 naman po. So, number 3 po. Ang number 3 po is, high school po. Kanto ko lang, bago ko po sabihin yung pangalan is, high school pa lang po, siya po talaga yung naging, kasi po dati po hindi kayo maniniwala, man-hater ako noon. Oo, man-hater talaga ako. Galit na galit ako sa mga lalaki noon. Kaya nga ako nagbakla. Kasi galit na galit ako sa lalaki. Tapos nung nakilala ko ata sa mga first year high school ako noon. Actually, hindi ko naman talaga siya magiging crush. At saka siya yung ang first love ko. Oo, hindi ko siya talaga yung first love ko. Hindi ko naman talaga siya magiging crush hanggang sa tinutokso-tokso ako mga kaibigan. Hindi ko naman kakilala kung sino tinutokso sa akin. Oo na lang ako ng umuo. Asa na pinakilala nila sa akin, siya pala si Kaiser Lawrence Abaysa. Yung parang ganung feeling na, siya pala yun. Wala, dati talaga, dead ma lang, wala akong pakialam yung, wala akong pak sa'yo, wala, mga ganon. Tapos nung, lagi na akong inaasar, tapos pati yung nakikipagsabayan din sa pakipag-asaran, alam mo yung, ganon, yung parang
parang na-develop na lang. Totoo pala talaga yan na sabi natin, first love never dies. Kasi until now talaga, yung alam yung pamantayan ko na hinahanap ngayon sa mga lalaki is parang ganun, dati yung standard ganun talaga. Pero ngayon, paano na rin, palas na rin. So, kasi yun, si Kaiser is may asawa na, si Karen Caballas ata. Oo, Karen Caballas. So, may nagkaroon na siya ng asawa. So, okay na. Masaya na ako, at least may pamilya na siya. Diba? Tanggapin na lang natin sarili natin. Diba? And then sa number 2 po natin is, actually may first date kami. Gagawin namin mamaya. Mag-date kami mamaya. Gusto nyo makita yon? Gusto nyo rin yung video ko yon? Gusto nyo ipahapyaw? Gusto nyo ganaan? Gusto nyo yan? Oh my God. Actually ang number 2 po is, eto po, matagal ko siyang kilala, pero naging close lang kami actually last year. Si Carmelo Borde. Actually guys, ito talaga gusto ko makita nyo yung ano mo. Inayin ako mag-date ko ni Melo. Saya-sayo. Alam nyo, nung chinat niya ako, wait, hanapin ko yung ano. May screenshot pa ako nun. Hinayday ko pa nga. Maraming nag-react, maraming nagalit. Ba't na napaka-ambisyosa ko? Wala kayong magagawa. Ito. Sabi mo, ilabas na lang sa screen. Ito. Saan na ba? Mamaya, ipapalabas ko na lang sa screen. Tapos, yung convo namin. Mamaya po yung date po namin. So, gusto niyo po yung mapanood. Gusto niyo rin po yung vlog ko rin. Just comment down below para sa mga kaganapan. Ha? Promise, kikiligin kayo. Kahit hindi ka kilig-kilig ang mukhang to, kikiligin talaga kay Melo. Yung double nun. Si Carmelo Borde, kahit si Carmelo kasi yung tipo ng, siya yung tipo ng moreno, yung lalaking lalaki. Yung ganun talagang tipo ng lalaki. Laki ng katawan. Choppy sa langap. Tapos moreno. Hindi ka to ng ibang maputing lalaki. Akala mo, papunta na sa pagiging bakla. Pero hindi ko kasi nasabing lahat, ha? Hindi ko sinasabing lahat. Baka may mag-react na naman dyan, may magalit na naman dyan sa inyo. So, ganun po talaga. So, ganun po talaga, ha? Okay na. So, inabangan nyo tayong number 1. Inabangan nyo tayong number 1. Actually, ang number 1 ko, anong gabibisay ako daw? Actually, ang number 1 ko, ito po talaga yun ang pinababaliwang ko po talaga. Sabi ko, hindi lang siya yung crush ko ngayon. Siya na ata yung alam mo yung tumagal na naging crush, naging love. Kasi nakakaya. At ang number 1 ko po si Aljun Roy Osobio Oira. Mas kilala po siya sa tawag na Alpo. Hindi ko rin alam kung bakit naging Alpo. Kahit ang pangalan niya po talaga is Aljun Roy Osobio Oira. Dapat Arlo, hindi Alpo. Bahala sila sa buhay nila, di ba? Ito kasi si Alpo, alam mo yung siya yung nagiging salamin ng sasabihin talaga natin yung lalaking pa-fall na charat tayo, hindi talaga, pinilit ko lang talaga sarili ko sa kanya, although ano mo yung feeling na nakinin mo maramdaman mo na yung siya po talagang pinaka-top number 1 ko po sa ngayong taon, ngayon kung dumarating po ngayon sa buhay, siya po ang number 1 po talaga pinaka-love ko po ngayon talaga. Actually, wala po talaga masabi kasi ayoko pong makapanakit, ayoko pong makapagsalita ng ibang words kasi, pero, guys, tingnan nyo naman, Aljun Roy Osobio Oira. Lalo nung payat siya, ngayon invisible na ang liig niya, hindi na makita-kita. Pero kahit ganyan yung kataba, mahal naman talaga yun. Pero, sinayang lang siya nung naging jowa niya noon. No? Ganun bes. Ganito na niloko pa bes. Maang sama. Para lang sa akin. Pero, baka yung baka mapanood ako ng mga kaibigan, baka sabihin na, ang tawag dito, yung
napaka-rascal lang bunganga ko. Uy, pakat na lang nung iba doon naman pinagsasabi ko na lang. Ano, alin dyan? Sabihin ko na lang kung alin doon. Kasi baka mag-react yung mga kaibigan. Tapos mabash ako, tapos baka makasuhan din ako. Matang uso ngayon ng mga kaso-kaso. Narinig nyo yun? Yung editor ko po, natamaan ako. Oo. Anyway po, kay Alpo, siya lang po ata ang aalayan ko ng song. Ay, si Paul C. Clapis din, ang kanta ko ata dun is yung... Kasi paborito ni Jeremy Paul Clapis ang ano eh, Akin Ka Na Lang. So yun na lang ang ano, yun ang kanta ko ata sa kanya. Akin ka na lang, akin ka na lang, ang dindarasal sa araw-araw. Yun, kasi hindi ko tayo makanta sa kanya, although laging rinig-request yan sa akin ni Paul. Kay Alpo naman, ata ang makakanta ko lang pala kay Alpo. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan mo lang ako. Yun ang wasak. Hindi ako si Felisa Leral. Bakit kasi? Bikini mo. So, guys, yan po ang lahat na po naging top 10, naging crush at naging love ko po sa buhay ko. Kaya po sa mga may mga gusto pa pong sa may mga gusto pong i-comment, sa may mga reaction po dyan, sa mga gustong mag-bash, sa mga gustong magtanong pa po kung ano pa po ang mga nakita ko po sa mga lalaking to, sa mga naging crush at mga naging love ko. Just comment down below po para po magkaroon po tayo ng part 2. Gusto nyo yan? Ay, naging si Kuya Lloyd ako. Idol na idol ko lang si Kuya Lloyd. Kaya na-adapt ko tayo yung gusto nyo yan? Gusto ko yan! Pero, ganun talaga ang buhay natin. Minsan na-adapt natin kung sino talaga yung na-idol talaga natin. So, bali po, and this is my first video. Sana sa mga mayroon po dyan crush, mga love, wag po nating alam nyo, wag po nating pigilan ang sarili po natin. Advice lang po para po sa nagaling po kay Jaya Gaya. Kung may mga crush man po tayo, may mga love, wag po tayong mahiyang ipakita po sa kanila, mahal po natin sila. Wag po nating ipakita na natatakot po tayo, kasi habang tinatago po natin yan, mas lalo po tayong magsisisi po sa bandang huli, kasi hindi natin naisabi dun sa mahal natin, hindi na po natin nasabi dun sa mga naging crush po natin na mahal po natin sila. Although hindi nila kayang ibalik yung pagmamahal na ibinibigay mo, at least alam mo sa sarili mong minahal mo siya, at alam mo rin sa sarili mong ay, marunong din pala ako magmahal, at marunong din pala akong ibigay ang sarili ko para sa iba, at ipakita kung anong tunay na ako. Kasi eto ako. Kaya, guys, thank you, and don't forget to subscribe to my channel, Jaya Gaya, and don't forget to share my video para bongga. At dyan po nagtatapos ang aking vlog for today, ang aking first vlog. So, bye! Palwala.